May tumatawag. May tumawag. Oh, Sino yan? Sasagutin ko, ha? Ako muna, habang may kausap si Boss Mike. Nasa show na kami. May balita pa. Oo, naka-live kami ngayon sa Bingador. May info na ba, boss? Talaga? Naghahakot na si Sarah? Allah, eto talaga? Bas-bas na ba hakot? Para sa rally? Sige, boss. Thank you sa info, tawagan kita ulit. Ano? Ako tatawag si mamaya. Eto, ayan, may tumawag mga kababayan ko. Si Sara Duterte ay naghahakot na ng mga rallyista. Gagamitin na yung mga ninakaw niyang pera para sa mga tao na mga magrarally sa EDSA. Wala kang puso, hayop ka! Alam mo, etong ginagawa ni Sara Duterte ay chinempo nyo naman yung script nyo. Ang pangit Ang pangit ng script na nangyayari ngayon. Halatang halata na. Noong una, September 21. Ano nangyari? Yung rally. Yung pulburong video, sona ng presidente. Ngayon naman, nalalapit yung rally ng mga religious group at November 30. Sino-sino? Ang JIL, KOJC, INC, at mga demonyong Duterte. Teka muna. Ano ba kredibilidad ng KOJC? Kaya nga Ano ang kredibilidad ng GIL? Tama. Kung yung namumuno sa inyo ay naaakusahan ng samut-sari na mga katiwalian sa gobyerno. Correct. Yung INC. Baka naman nagagamit po kayo. Tama. Diba? Huwag po kayong magpapagamit sa mga demonyo na mga nandyan sa paligid nyo. 5,000 daw kada isang tao ba? Grabe naman. Saan na kinuha ang pera? Alam mo, partner, attorney, no? Kaya sila nagkakaganyan, nagkandara pa ngayon. Kasi inumpisahan ni President Marcos yung tinatawag natin na pagbabago na gusto niyang mangyari sa bansa natin. At isa na dito, yung sugpuin yung corruption sa bansa. Nakita ng presidente natin na kung di matatanggal ang corruption sa Pilipinas, walang mangyayari. Correct. Uni natin matatapos to, maghihirap ang Pilipino. Nung inumpisahan ni Presidente nung SONA, binanatan niya tong mga lintik na ito, eto na, lumabas na yung totoong kulay ng mga nagtatago sa likuran na nakabarong. At paglabas nila, partner, ito matindi. Si attorney ngayon. Barong na puti. Hindi itim, ha? Mga nakabarong na puti. Nakakala mo yung malaanghel ng boses sa diba? Yung isa, sabi nga, diba? Mr. President. Diba? Yung isa naman, nagsasalita dun sa Kongreso. Pero ito na, partner. Nung binanata ni Presidente Bongbong Marcos yan, naglabasan sila. Unti-unting lumutang ang baho nila. Nung umahon at umalingasaw ang mga baho nila sa mga flood control issues, ito ang pinakamatindi. Para maisalba ang kanilang mga sarili, kailangan mapababa si Pangulong Bongbong Marcos. Iupo si Sara Duterte para quits na daw lahat. So, ibig sabihin, may kasunduan na? Yan ang nakikita ng taong bayan yun. Tanungin natin si attorney dyan. Diba? Attorney, meron kasi tayong tinatawag na separation of church and state. Okay. So kung tutuusin, hindi dapat talaga pinaghahalo ang simbahan at ang politika. No? Kaya lang, ito naman, base lang sa mga pronouncements na nakikita ko, lalo na dun sa pronouncement ng INC, ito naman ay intended as a peace rally. Sabi. So yung mga ganong bagay, hindi naman din natin pwedeng ipagbawal yan dahil sa ating saligang batas, meron tayong tinatawag na Bill of Rights. No? Yung Bill of Rights, ito yung mga karapatan ng bawat individual laban sa mga abuso ng gobyerno na ginagarantiya. Kasama dito yung free speech at saka yung right to peaceably assembly against redress, to call out yung mga redress against the government. Pero ito ay dapat peaceful. So hindi, ang tingin ko dito, as long as ito na may hindi nagagamit sa masamang purpose o pang-politika, yan ay kasama sa karapatan. Ayun nga po. Simbahang kaman. Attorney, ang masama po nagagamit. Kanina lang po, ayon sa Inquirer, may namataan na po na ng mga nagtatanim ng mga pampasabog. Ayun ang nahuli po ng ating mga kasundaluan.
Yun ang ay hindi talagang naman nagagamit talaga. Yun ang hindi Kaya tama. attorney, the last time na peace rally itong isang malaking organization na to, itong INC, nagkaroon sila ng peace rally, tama, sa Luneta, and I think nahaluan ito ng isang propaganda ng isang politikong nanalong senador na ginamit yung pagkakataon na yun upang bumanat doon sa gobyerno. Pero alam mo, sa tingin ko, pagod na ang tao sa EDSA eh. So, kahit siguro ilang rally yung gawin, sa dulo, dapat ang ating taong bayan ay maintindihan na ang pagbagsak ng isang pamahalaan ay pagbagsak din ng taong bayan. Correct. Tama So, yan, ang Atty. tagumpay ng isang pamahalaan ay tagumpay rin ng taong bayan. Tama. So, dapat magnilay-nilay lamang. At tignan natin, lalo na kung ikay isang inosenteng individual, may nabalitaan kang ganitong pagtitipon, kailangan alam mo na hindi naman ikay gagamitin lang. Dahil, again, karapatan mo yung magreklamo, pero hindi dapat ito lalabag sa batas. Yun, Kaya nga. kaso nga, attorney, tulad ng nangyari noong nakaraan, na nagkaroon ng marahas na demonstrasyon, na uwi sa batuhan, paninira ng mga gamit sa kalsada, at paninira na rin ng mga establishmento at nagninegosyo. Kung mauulit-uli yung ganyang klase ng pamamaraan ng pagpoprotesta. Kasi, attorney, kung pagdadasal lang, pwede naman tayo sabay-sabay magdasal sa kanilang mga bahay o sa ating mga kanya-kanyang mga simbahan. Pwede yon. Ngayon, dahil nga gusto nila ipakita yung medyo Stream. na kanilang paniniwala at pagkadismaya sa gobyerno, kaya magtitipon-tipon sa isang lugar. Di po ba? Ngayon, kung yun ang pamamaraan nila, ako'y nagtataka bakit kailangan 3 araw pa. Kung pwede namang gawin sa isang araw ang pagdadasal. Baka nag-aayuno. Kasi sabi nga ng iba, wag daw paulit-ulit nagdadasal, baka makulitan. Hindi to pa rin yung pagdadasal, yung hinihingi mo, yung dinadasal mo. Di ba? Ano yun? 3 araw na uulit-ulitin natin yung pagdarasal? May tanong ako, ano ba pinagdarasan nila? Kapayapaan o pagbaba ng Pangulo? Yun na nga yung adhikain. Wag na nating bulahin yung taong bayan. Ang nais talaga netong grupo na ito ay mapababa si Pangulo. Makikita naman natin sa mga post, sa social media ng mga makakaliwa na yan, makakaliwa sila, dito tayo sa kanan. Liwanagin ko lang. Hindi ko naman sinabing makakaliwa sila, yung kilala nyo yung ganon. Hindi naman lahat panig sa kanila yung ganon eh. Tama. Di ba? So ngayon, yung mga makakaliwa na yan, ang ginagawa ay talagang manira na manira at lituhin ang taong bayan sa pamagitan ng mga mali-maling informasyon na nilalabas nila sa kanilang mga platform at lumalabas sa bibig kapag sila'y nagpapaliwanag sa mga taong naniniwala sa kanila. Hindi kasi natin basta-basta mapaniwala yung mga taong nakatanim na yung kanilang paniniwala doon sa mga tao na tayo, alam natin na talagang sila ginagamit at talagang minamanipula ang isipan at damdamin, nililito ang mga isip